Ano na naman ba itong nabalitaan ko, iha, na may boyfriend kang empleyado ng hotel? Dumating kahapon ang ama mula sa Pilipinas para sa isang annual 4-day meeting ng board ng Montefalco Hotel and Resort International. Kanino mo naman nabalitaan yan, Daddy? Bahagya lang niyang sinulyapan ng ama. Binigyan ng huling hagod ang sarili sa malaking salamin. Nang masiyahan ay nag-spray ng pabango sa pulse points. Sa palagay mo ba ay maililihim mo yun? Tinampot niya ang shoulder bag sa kama, lumakad patungo sa pinto at nilampasan ng ama at bumaba ng hagdan. 2 buwan na siyang nagtatrabaho sa Montefalco Hotel Houston bilang management trainee. She smiled dryly dahil pinayagan siyang magtrabaho neto sa kanilang magpipinsan. Bukod tangi lamang siya ang hindi nakapag-part-time job sa panahong nag-aaral. At hindi dahil iyon ang gusto niya, kundi iyon ang gusto ni Jacob na hindi niya nakayang kontrahin. At nang magtapos siya sa kolehiyo, iminungkahan niya sa ama na uuwi siya sa Santo Cristo upang siyang mamahala sa rancho. Subalit, sinisimulan pa lang niyang sabihin iyon ay tumatanggi na ito. Alam mo ang regulasyon sa kumpanya, Drew. Mahinahong untag ni Jacob sa pag-iisip niya at sumunod sa pagbaba sa hagdan. Hindi maaari ang employer-employee relationship. Nasa ibaba na siya nang tingalay ng ama. Oh, I am not Grant's employer, Daddy, she said, smiling sweetly. Empleyado rin ako, di ba? Besides, you're the chairman and CEO. You can always bend the rules a little. I am your only daughter anyway. Tumiim ang mukha ni Jacob nang lingunin siya. Nakikita niyang unti-unti nang humuhulagpos ang hinahon na sinisikap na itong pairalin. Nagbawi siya ng tingin at nagtuloy sa breakfast room kasunod pa rin ng ama. Wala pang sumusuway sa patakarang iyan ng kumpanya, Andrea Jane. And I am not about to start now just because I love Grant, Daddy. Umupo siya sa pwesto niya sa mesa. Nagsalin siya ng kape sa tasa, nilagyan ng isang cube na asukal at hinalo iyon ng kutsarita. Isang maras na paghinga ang hinugot ni Jacob Montefalco at tinitigan siya ng matiim. Nahuhulaan na niya ang iniisip neto. She was almost 23. Mula sa edad na 14, she had fallen in and out of love as fast as she had changed her designer shoes. Subalit, hindi kinabahala ni Jacob ang mga naging boyfriend niya dahil hindi yun lumalampas sa dapat lampasan. Gustuhin man niya ay hindi maaari. May bodyguard siyang nakasunod parati sa paghihimagsik niya. And yet, she couldn't do anything about it. Isa pa, ay bago pa neto matutulan ang latest boyfriend niya, ay may panibago na naman siyang boyfriend. At neto nakalipas sa mga panahon at nakikita netong nagiging seryoso na ang affairs niya, ay kumikilos na ang ama sa pamamagitan ng mga abogado neto. May salaping katapat ang bawat lalaking makakatagpo mo, Drew. That was her father's maxim. Subalit, kaiba ang kaso ni Grant. Ito ang pinakamatagal niyang naging boyfriend at alam niyang inalok na ito ng pera ng isa sa mga abogado ng ama at tinanggihan iyon ni Grant na lalo lamang nagpangyari upang ipakipaglaban niya ang relasyon nila. Grant really loved her, not just because she was a wealthy woman. Hindi mo nakuhang bayaran si Grant, Daddy. Isn't that enough? Dinala niya sa bibig ang kape at banayad na ininom. Halatang nagpipigil ng galit si Jacob nang muling magsalita. Hindi yun ang lalaking unang tumanggi ng bayad, Drew. Kilala ko ang mga ganong uri. Naghihintay na taasan ko pang halagang inaalok ko. Well, I'm sorry to disappoint you, Dad. Grant loves me. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Andrea Jane. Nag-usap na kami ng mama ni William. Sa katapusan ng buwan ay uuwi ka sa Pilipinas para sa engagement nyo. Oh, forget it! Matigas niyang sabi. Wala akong balak na makipag-engage sa lalaking hindi ko man lang nakita pa. Makikilala mo siya sa sandaling umuwi ka sa Pilipinas. He is a busy man, iha, and... Isang ngiti na hindi naman umabot sa mga matang pinakawalan niya. Deliberately, ibinagsak ang tasa sa platito neto. Busy? Saan? Sa mga negosyo ng pamilya? Saan buwan na pamilya ba siya nanggaling, Daddy? Paanong hindi ko siya kilala? Wala man lang sa pinsan ko ang nakakakilala sa kanya? Huminga ng malalim si Jacob bago sumagot. Because you've asked the wrong cousins. Kilala ni na Adrian at Jared si William. I know all their friends, Daddy. Ang sabi ko'y kilala, hindi ko sinabing kaibigan. But William's not their enemy either.
Nagkataon lang na hindi ang uri ni William ang nakikihalubilo sa sirkulong ginagalawa ng mga pinsan mong lalaki, iha. And pray tell me why? Sarkastikong sabi niya. He's a working man, Drew. A working man? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Nanlalaki ang mga matang tinitigan ng ama. Ano ang ibig mong sabihin? Contrary to what you believe, William's family isn't rich. Oh, may konting lupain sila at iyon ang pinagkukunan ng kabuhayan nilang mag-ina. When his grandfather died more than a year ago, he decided to resign from his high-paying job in Texas and return to the backwater. Her mother's a teacher. A working man? A teacher ang ina? Hindi makapaniwalang napatitig siya sa ama. And that is the man you want me to marry? Why? You surprised me, Daddy. Surely, kung ano ang layunin ng ibang mga naging boyfriends ko, ganoon din ang lalaking iyon. Kumislap ang mga mata ni Jacob doon. Now, that's where you're wrong, iha. Kilala ko si William. He is an honest man. May prinsipyo at integridad. Katunayan ay pagkakalooban ko siya ng shares of stock sa ating kumpanya bilang regalo ko na rin sa nalalapit ninyong... Share of stocks? Ibibigay ninyo sa William na iyon? Hindi matapos-tapos ang pagkamangha niya. Nagkibit ng mga balikat si Jacob. Ang totoo niyan ay pinagpipilitan ni William na bayaran ng share. Yung tama lang na kaya niyang bilhin. He has his pride, I understand that. Pero hindi niya alam na ipagkakaloob ko rin iyon ng libre. Total ay, sa'yo din naman iyon mapupunta. But I want William to sit on the board. She couldn't contain her amazement. Oh great, Daddy. This is great. And one more thing, iha. Patuloy ni Jacob. Mula sa katapusan ng buwan ay si William na ang mamamahala sa Santo Cristo Ranch. I gave him full power. Nakalagay yun sa kontrata. Nagretiro na si Manong Hilarion. He's over 60 at hindi na niya kaya ang trabaho. You're joking. She almost choked, but looking at her father's face, natitiyak niyang totoo ang sinasabi nito at nagsisimula ng mag-init ang sulok ng mga mata niya. Hindi ba man siya nagtatapos ng kolehiyo ay hindi niya miminsang sinabi sa ama na gusto niyang sa rancho magtrabaho. She wanted to run the place. Iyon ang trabahong gusto niya, to raise and breed horses. At ngayon, ang trabahong gusto niya ipagkaloob sa kanya ng ama ay ipinigay neto sa ibang tao. Hurt and disappointed, she felt like bursting into tears. At hindi mo man lang po sinabi sa akin ang pasya mong yan? Her voice husky from controlled emotion. I would have discussed this matter with you, pero abala ka sa pakikipag-date sa grant na iyon. That's just an excuse, Daddy. Kung gusto mo ipakipag-usap sa akin, ay walang makakaawat sa'yo. Alright, I was wrong in that count. Still, iyon pa rin ang magiging desisyon ko kung nauna ko mang ipaalam sa iyo. And you said I'm naive, Daddy. And yeah, when all the while, William's having you eating at his palm. Tumayo siya, dinampot ang bag na inilagay sa kabilang silya. Drew, gusto kong magkita at magkausap kayo ni William. Tell him to go to hell, Daddy. I am not meeting him, let alone marry that bastard. At kung magpapakasal ako, ay kay Grant yon. Pagkasabi niyon, ay nagmamadaling tinalakuran niya ang ama. Ipatatanggal ko sa trabaho ang Grant na iyan, Drew. Alam ng lahat ang regulasyon ng kumpanya. Halos takbuhin niya ang palabas ng pinto. Hindi niya gustong humagulhol ng iyak sa harap mismo ng aroganteng ama. Mirage Hotel, Las Vegas. Use the ensuite first. Ani ni Grant na makapasok sila sa hotel suite. Alam kong kayong mga babae kumukonsumo ng maraming oras sa simpleng pag-aayos lang. Napangiti si Drew. Dahil gusto namin mga babae na lagi maganda sa paningin ninyong mga lalaki. Sinuyod siya neto ng tingin. Something sparked in his eyes. She recognized it as lust. You know, wika neto. Hindi naman talaga tayo nagkaroon ng pagkakataong magkasarilinan sa nakalipas na mga buwan, maliban ngayon. Humakbang ito palapit sa kanya. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakahingalay sa kama. Dinampot niya ang shopping bag. What time is it? Kailangan naroon tayo ng 11:00. Umangat ang mga kilay neto at hinawakan siya sa braso. Umiiwas ka ba? Kunway, nalaki ang mga mata niya. Umiiwas? Nagbibiro ka ba?
She laughed, kaswal na pinakawala ng sarili mula sa pagkakahawak nito. We have plenty of time for that, lover boy. She fluttered her eyelashes, pagkaway nagbadaling lumakad patungo sa ensuite. Alam niyang sinusundan siya neto ng tingin. She walked casually. Maingat niyang inilak ang pinto upang wag marinig iyon ni Grant. She didn't lead him too fast because they would be married in just a couple of hours, but until then, she had no wish of starting their honeymoon. Nag-retouch siya ng makeup niya and slip into her red Donna Karan stilettos. Isa pa sa madali ang pinamili niya sa duty-free airport nang lumapag ang Learjet kanina. Hinago niya ng tingin ng sarili sa malaking salamin. It was her wedding day at bagaman gusto niyang malungkot na wala kahit sino sa mga kamag-anak niya ang nakakaalam sa gagawin niyang pagpapakasal ay hindi niya gustong sirain ang araw niya. It wasn't her dream wedding. Far from it. Subalit wala siyang magagawa. Itinulak siya ng ama na gawin ang bagay na iyon. Nakilala niya si Grant 3 buwan na ang nakalilipas nang magtrabaho siya sa hotel. Grant was a handsome 20-year-old blondie. Isa ito sa mga page boy ng hotel. Most American employees at the hotel regarded her with polite hostility, lalo na ang kababaihan. Sa mata ng mga ito, siya ay anak ng milyonaryo at walang ginagawa kundi gumasta ng salapi habang ang iba'y 16 na oras ang ginugugol sa pagtatrabaho para mabuhay. At sa pananaw ng mga ito, nagtatrabaho lamang siya, out of whims and caprices. She thought it unfair dahil sincero ang pagnanais niyang magtrabaho at nagtatrabaho siya ng maayos sa hotel. Bagaman makalipas lamang ang 10 linggo ay nag-resign siya dahil nakita niyang pinagbibigyan lamang siya ng ibang empleyado. They weren't really taking her seriously. Even the hotel manager indulged her as if she were a dumb millionaire's daughter pretending to work. Subalit, hindi katulad ng ibang empleyado ng hotel si Grant. He was friendly, nice, charming, and sympathetic. And it didn't take long for him to tell her that he loved her and showered her with chocolates and roses. Kaya naman, bago natapos ang maikling panahong pagtatrabaho niya, ay mag-boyfriend na sila. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. She smiled. She is beautiful, felt beautiful, and she was excited. Nasa labas ng ensuite na iyon ang mapapangasawa niya. And she would be Mrs. Grant Howard in less than 2 hours. Mrs. Grant Howard. Binigkas niya iyon ng malakas. It had a nice ring to it, so American. Ganoon pa man, Pilipino si Grant, ipinanganak at nagkaisip sa Pilipinas. Ayon dito, ang ina neto ay dating empleyado sa isang kilalang hotel sa Maynila at doon neto nakatagpo ang Amerikanong ama. High school pa lang ito nang pumanaw ang ama at ang ina ay nag-asawang muli sa pinagtatrabaho ang minahan ng ikalawang asawa. Kaya naman naiwan dito ang responsibilidad sa ina at sa 2 anak neto sa ikalawang asawa. Andrew's heart went out to him. Hinangaan niya ang hindi neto pagpapabaya sa pamilya. Kaya naman sa kabila ng pagtutol ni Jacob ay pinanindigan niya ang relasyon nila ni Grant. Her father's threat to sack Grant didn't stop her from seeing him. Hindi siya naniniwalang ipatatanggal neto ang kasintahan. Her father was a fair man at hindi ito basta magre-rekomenda sa hotel management na alisin si Grant nang hindi lang sa personal na dahilan. Kaya naman patuloy ang pagkikita nila ni Grant kahit na mag-resign na siya. Pagdating ng off nito'y niyayaya niya itong lumabas sila. She had been with him to the theater, mag-stroll sa parke o di kaya'y manood ng football games. At bagaman nagpupumilit ito magbayad tuwing lumalabas sila, hindi siya pumapayag. Grant was only an employee with a family in the Philippines to support. So, to save his pride, she had always agreed on a Dutch threat. At para naman hindi na ito gumagasta, minsan ay hindi na sila umaalis ng kotse kapag namamasyal. Subalit na magtungo siya sa hotel isang hapon ay nanlilisik ang mga matang sinalubong siya ng receptionist, si Abby. Kasing edad ito ni Grant at hindi miminsang nabutan niya nag-uusap ang mga ito ng sarilinan. At hindi itinatago ng babae ang animosity sa kanya tuwing dumarating siya ng hotel. So, you're happy now, Miss Montefalco? Wika neto sa mataas sa tinig. Grant's out of job. What are you talking about? Nakakunot noong tanong niya. Oh, don't play dumb, Miss Montefalco. Puno ng pagkamuhi ang tinig neto. Miss Abby, she said patiently. I wouldn't be asking you if I knew what this is all about. Where's Grant? Packing his things. Wika neto.
Kung patalim ang inilalabas ng mga mata nito ay baka kanina pa siya bumulagta sa sahig. The manager sacked him, thanks to you. May sinasabi pa ang babae, subalit tinalikuran na niya ito. Sa opisina ng hotel manager siya nagtuloy at niliwanag ang sinabi ng receptionist. Ang order na tanggalin sa trabaho si Grant ay nanggaling sa itaas, ayon sa manager. And that the manager had no idea who among the bosses in particular. Subalit hindi kailangang hulaan kung sino sa mga board of director ang may kagagawa ng pagkawala ng trabaho ni Grant. Nagpupuyos ang dibdib niya sa galit sa ama at nangabangan niya ito sa likod ng hotel building kung saan na raw ng employees lockers ay nakita niya ang pagkamuhi sa mga mata neto. Grant, huwag kang magalit sa akin. Wala akong alam sa nangyaring ito. What now, Drew? I'm out of job. Lalo na kitang hindi maililibre sa bawat date natin ngayon. Wika neto sa tinig na puno ng kapaitan, galit at sarkasmo. I don't care, sabi niya. Nilapitan nito at saka niyakap. I have so much money and I'll go to my grave in my old age and yet hindi ko man lang mababawasan iyon. Pwes, swerte mo. Matabang netong sabi. Subalit paano ako na ang tanging kinabubuhay ay ang pagpapatulo ng pawis? Paano ang mga kapatid ko? They won't suffer, Grant. Tinitiyak ko sa'yo because I'll marry you, she said impulsively. Marry me? Hindi makapaniwalang pag-ulit neto sa sinabi niya. Inilayo siya mula sa pagkakayakap niya rito at tinitigan. Tama bang narinig ko? Yes, Grant. Magpapakasal tayo. She raised a determined chin and saw his eyes sparkle. Then he bent and kissed her. Subalit na magkausap sila ng ama sa telepono at ipaalam niya rito ang balak na pagpapakasal kay Grant ay halos magliyab ang linya sa galit na inihahatid ng ama. Huwag mo akong susuwayin, Andrea Jane! Jacob said angrily. Hindi ang lalaking iyan ang nararapat sa'yo. Pinaimbestigan ko siya at nalaman kong siya at si... Tulad ng laging ginagawa mo sa mga boyfriends ko? Putol niya sa sinasabi neto. Kung galit ang amay, lalo siyang galit. Wala naman talaga lalaking mabuti sa'yo para sa akin, di ba? Kumagaralgal ang tinig niya sa pinagsama-samang galit at sama ng loob. Dahil wala kang lalaking ipinakilala sa aking matino, lahat ay oportunista, iisa ang punterya, ang mamanahin mo. Listen, Drew, this Grant is Lee. So what? She cried, muli hindi pinatapos ang ama. We have so much, Daddy, at kahit pa marahil 10 oportunista ang makatagpo ko, hindi mauubos ang kayamanan mo. Narinig niya ang mabigat na paghingang pinakawalan ng ama. Maraming charity institutions ang nakikinabang sa kayamanang sinasabi mo, Andrea. Wika neto. Not to mention thousands of employees and their families all over the world. Patuloy ni Jacob. At dapat mong maunawaan na hindi lang para sa iyo ang salaping dugot pawis ng pinuhunan ko, kundi para din sa magiging mga anak mo at sa magiging mga anak nila. Besides, why would you want to choose a man who only loves you for your money? Don't you have any self-respect at all? The words hit her and she cried murder. Oh, I hate you, Daddy! And whether you approve it or not, I'm marrying Grant and you can't stop me! Ibinagsak niya ang telepono sa nagpupuyos na damdamin. Mula sa Pilipinas ay lilipad agad patungong Texas ang ama niya. Natitiyak niya iyon. Subalit hindi papasok sa isip ni Jacob Montefalco na magpapakasal siya kay Grant sa Las Vegas. Gamit ang Learjet, she had flown to Las Vegas with Grant this morning. Laking gulat pa ni Grant nang hindi sila sa Montefalco Hotel tumuloy kundi sa Mirage. Sinabi niya ang pagkakataon niya iyon upang makita at masuri ang loob ng mga kalabang hotel. Isang mababaw na dahilan subalit hindi na nagusisa si Grant. Mabigat ang buntong hiningang pinakawalan niya. Agad niyang inalis sa isip ang ama. Hindi neto kayang sirain ang araw ng kasal niya at kapag mag-asawa na sila ni Grant ay wala na itong magagawa. Binigyan niya ng huling hagod ng tingin ng sarili sa salamin. She wrinkled her nose nang medyo nakitang bumakat ang dibdib niya sa damit. Wala siyang bra. She'd never thought of buying one at wala naman siyang dalang mga damit dahil kung magtatagal pa siya ay baka abutan siya ng kung sino mang uutusan ng ama na pigilan siya. Humakbang na siya patungo sa pinto ng ensuite at maingat na binuksan niyon. She wanted to surprise Grant. Hindi pa siya neto nakitang nakabestida maliban sa tailored office suit na suot niya. Tuwing ay jeans and t-shirt ang suot niya sa mga date nila dahil komportable siya sa ganoong damit.
Hindi gumawa ng ingay ang paghakbang niya sa makapal na carpet at narinig niyang may kausap si Grant. Don't be stupid, Abby, darling. We'll both. Hindi na ito tinapos ang sinasabi dahil marahil naramdaman ang paglapit niya. Lumingon ito at nginitian siya. Pagkatapos ay muling ibinalik ang pansin sa kausap. I'll call you back. Ibinaba na ito ang telepono sa cradle at muling nginitian siya. You're fast. Indulgently, sinuri siya na ito ng tingin. Was that Abby on the phone? She was mildly surprised. Yes Han. Itinanong ko sa kanya kung anong balita mula sa manager kung talagang wala na akong pag-asang mabalik sa trabaho. Wika na ito na may bahagyang lungkot sa tinig. Bakit kailangan mo mag-alala tungkol sa trabaho mo, Grant? You'll be my husband in less than 2 hours from now at dahil asawa na kita, natitiyak kong ibibigay sa iyo ni Daddy ang managerial post sa Montefalco Hotel sa Pilipinas. Sukat doon ay biglang nagbago ang anyo ni Grant. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi neto. Of course, honey. Gusto kong sa Pilipinas tayo manirahan pagkatapos nating makasal. Lumapit ito at hinawakan siya sa bewang at iniangat sa ere at tinikot. Put me down, Grant! Magkahalo ang tili at tawa niya. Magugusot mo ang damit ko. Sumunod naman ito pero hindi siya pinakawalan. Sa halip ay yumuko ito at tinangkin ang mga labi niya. Her arms curled around his neck at nagpaubaya. Nang maramdaman niyang umangat ang mga kamay nito sa dibdib niya ay natilihan si Drew. Banayad niya itong itinulak at kumawala. What's the matter with you? Wika na ito, a leering smile on his lips. You'll be my wife anytime today, but you're acting like a virgin fiancé if I hadn't known better. Idinagdag nito ang huling sinabi nang may sarkasmo sa tinig. She gazed up at him. Gusto niyang sabihin na nagkakamali ito sa kung ano man ang inaakala nito sa kanya, but she decided she'd give him the surprise of his life when she finally surrendered herself to him. Sa halip ay isang matamis na ngiti ang ibinigay niya. Nakaayos na ako, Grant, and I hate quickies. You wouldn't want that too? Magbibihis ka pa. Baka mahuli tayo sa appointment natin sa marriage celebrant. The marriage arrangement was pre-arranged through the hotel connection. I guess you're right. Pahinuhod neto. Akma na itong dadamputin ng black suit na nakalatag sa kama nang tumunog ang telepono. I'll get that. Dinampot na ito ang telepono, kinausap at pagkatapos ay binaba na uli iyon sa lagayan nito. Ang front desk, may fax message ka mula sa father mo. They're sending it up. Is your fighting joining us this evening as we celebrate our marriage? Why, I've been dying to meet him. 1 taong mahigit na ako sa hotel pero hindi pa ako nagkaroon ng tsansa makatagpo ang big boss. At soon, magiging father-in-law mo. Aniya, lumapad ang ngiti ni Grant doon. Anyway, malalaman natin kung darating si Daddy. Sinulyapan niya ang susuotin netong nasa kama. Iyon lamang ang dala neto sa Houston. Hindi ka pa ba magbibihis? I'll use the John first. Wika neto at pumasok sa ensuite. Kasabay ng pagbuntong hiningay, umupo sa gilid ng kama si Drew habang iniisip kung ano ang laman ng mensahe ng ama. Kahit paano'y hindi niya maiwasang hindi kabahan. That's fast, Daddy. Pero hindi kasi Superman para makarating ka agad dito at mapigil ang kasal ko. Kaninang dumating sila sa hotel, nagpadala siya ng fax message sa ama. Her intention had been to taunt him because he would be powerless to stop her from marrying Grant. And she had watched the fax machine with satisfaction habang ipinapadala niyon ang mensahe niya. Hindi alam ni Grant na maigpit at tinututulan ni Jacob ang pagpapakasal niya rito. Ang alam nito ang dahilan kung bakit natanggal ito sa trabaho ay dahil sa patakaran ng kumpanya na ipinagbabawal ang anumang relasyon sa pagitan ng empleyado at ng kahit na sinong kamag-anak ng mga board of director. That enough was true. At nang tanungin siya ni Grant kung ano ang sabi ng ama niya sa gagawin nilang pagpapakasal, ay sinabi niyang nasa hustong gulang na siya para gawin ang anumang naisin niya. Amira had been horrified nang tawagan niya ito at sabihing magpapakasal siya kay Grant. Hindi niya sinabing sa Las Vegas or else matatawagan nito si Jacob at agad na mabibigyan ng instruction ng jet pilot na huwag siyang sundin. Pinukaw ng katok sa pinto ang pag-iisip niya. Mabilis siyang tumayo at lumabas patungo sa sitting room at binuksan ang main door. Inabot ng papel mula sa hotel boy at nagpasalamat at isinarang muli ang pinto.
Pinabasa niya ang fax message habang lumalakad pabalik sa main suite. If you think I'll tolerate this foolishness, Drew, then perhaps you don't really know your own father. I couldn't stop you from marrying that opportunist bastard, but I can surely stop you from withdrawing money from all your bank accounts, which is exactly what I'm doing right now. And I am meeting my lawyers today to change my will. Part of your inheritance will go to the charities. Ang iba'y paghahatian ng mga kamag-anak natin at ng tapat at matatandang empleyado ng kumpanya. At ikaw, wala kang makukuha kahit pisong duling sa akin hanggat nabubuhay ako. Anong sinasabi ng daddy mo? Tanong ni Grant mula sa likuran niya. Bahagya pa siyang nagitla. Hindi niya namalayan ang paglapit neto. At bago pa niya may tago ang mensahe ay walang sabi-sabing nakuha na neto sa mga kamay niya ang papel at saka binasa. No, this couldn't be. Grant? Kinayumos neto ang papel at maras na nihagi sa sahig at nagliliyab ang pot sa mga matang. Hinawakan siya sa mga balikat at iniharap. Hindi mo sinabi sa akin to, Drew. Sigaw neto. Namumula ang mukha neto sa matinding galit. Ang mga daliri neto sa mga balikat niya ay halos bumaon sa laman niya. Hindi mo sinabi sa akin aalisan ka ng mana ng ama mo sa sandaling magpakasal tayo. It doesn't matter, Grant. Nalilitong sabi niya. Hindi niya inaasahan ang naging reaksyon neto. Pera lang yun. Pera lang yun? Putol neto sa sinasabi niya, sinag-aapoy ng mga mata. Nice of you to say that dahil ipinanganak ka na ihiga sa salapi, pero hindi ako, Drew. Importante sa akin ang mamanahin mo sa mga propriedad ng ama mo at ang posisyon ko sa kumpanya ninyo sa Pilipinas. But I have my jewelry, plenty of them. My father can't touch that. I can turn them to cash and it's a lot of money, enough for both of us. I don't need your damn jewelry, Drew. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ang kailangan ko ay ang mamanahin mo. There's the Santo Cristo Ranch. I own it. She added stupidly. Hindi siya makapaniwalang pinag-uusapan nila ang ganoon. Are you stupid? Halos sumisingasing ito sa galit. Wala ka nang mamanahin. Pero ang sabi mo, nothing matters as long as we have each other. Halos pumiyok siya sa sinasabi. Gusto niyang matakot sa anyo neto. Nothing matters? Himimik sarcastically. Your inheritance matters, Drew. Iyon lang ang tanging dahilan kung bakit gusto ko magpakasal sa'yo. Napasinghap siya. She was shocked. Hindi niya inaasahang marinig yon mula rito. Her dreams were shattered right in front of her face. Muli ay tama na naman ang ama niya at gusto niyang bumunghalit ng iyak sa sandaling iyon. Akala ko ba mahal mo ko, Grant? She choked on her words. Umaasang hindi totoo ang lahat na isa lamang iyong masamang panaginip. Love? Singhal neto. I will never love a brat like you, Drew. Malupit netong sabi. Bago ka pa dumating ay magkasintahan na kami ni Abby and she is willing to sacrifice herself for me para sa katuparan ng mga pangarap ko. Nawalan na ako ng trabahong pinaghirapan kong pasukan ay dinaya mo pa ako. Pinaniwala mo akong sinasang-ayunan ng ama mo ang pagpapakasal na ito. Dinaya mo ako? Napatras siya at lalong sumidhi ang takot sa puot na nakikita sa mga mata neto. At magbabayaran mo ang ginawa mong to. Sa isang hakbang ay nasa harap na niya ito. Maras siyang hinapit at mabangis na hinagkan. Napaungol siya. Ang mga kamay neto ay maras na lumaklot sa dibdib niya at napasigaw siya sa sakit. Nagpumiglas siya, inubos ang lakas at itinulak ito. Sinasaktan mo ko. Puno ng sindak ang tinig niya. Nalasahan niya ang dugo sa mga labi niya. Nararamdaman pa niya ang sakit sa dibdib niya sa ginawa neto. Ngumisi ito. If I can get hold of your money, then at least I'll take what you can offer, honey. Hindi mo makakalimutan ang gagawin ko sa'yo, Andrea Jane Montefalco. Nanginginig ang mga tuhod niya. Hindi siya makapaniwalang ito ang Grant na nakilala niya. Wala sa loob siyang humakbang paatras. He would rape her. Iyon ang natitiyak niya. Pananagutan mo sa batas ang gagawin mo, Grant, she said weakly. Really? Tiyan na ito. Mag-asawa tayo, di ba? Iyan na nakarehistro sa atin sa ibaba
At iyan din ang alam ng ama mo. At kanina ko pa pinag-iisipan kung bakit sa panahong magkasintahan tayo at hanggang kanina'y napakailap mo. Puno ng mali siya ang mga mata nito habang naglalakbay sa katawan niya. Pagkuway, nanlaki ang mga mata sa naisip. You're still a virgin! Mahalay na humalakak ito sa katuwaan. The playgirl heiress is still a virgin? Unbelievable! Well, Drew, you'll have your initiation today. At titiyakin kong hindi mo makakalimutan ang gabing ito sa buong buhay mo. Mamamatay na muna siya bago neto magawa ang gusto netong gawin sa kanya. She thought helplessly. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya ang mataas na decorative vase sa ibabaw ng bureau. At usong nakalapit sa kanya si Grant ay nahagip ng kamay niya iyon at maras iyong inihampas dito. Subalit nakailag ito at sa balikat na tumama ang vase. Ganoon may napauklo ito sa sakit at iyon ang sinamantala ni Drew. Mabilis niyang tinakbo ang pinto palabas. Sa koridor ay umaasa siyang may makikita kahit na isang guest lamang o kahit isa sa mga page boy. Sa pagliko niya sa pasilyo ay bumangga siya sa isang matipunong dibdib at matutumba sana siya kung di siya nahawakan nito sa magkabilang balikat. Marahas na nagpumigla si Drew sa pagkakahawak sa kanya na nakabunggo. Easy miss, he said softly. You're not looking your way. Huminto siya sa pagpipiglas, nilingon ng pinanggalingan at nakita niya ang kasunod niya si Grant. Let me go! Wika niya sa may hawak sa mga balikat niya. Come back here, Han! Malumanay yung sabi ni Grant nang makitang may ibang tao sa pasilyo at hawak siya sa mga balikat. Humakbang ito palapit. Let's talk things. Ikaw? Ang huling salita ay halos pabulong na lumabas sa bibig ni Grant kaya hindi iyon narinig ni Drew. Hindi rin niya nakita ang pagkamanghang nasa mukha ni Grant nang matuunan nito ng pansin ang lalaking nakahawak sa kanya dahil abala siya sa pagsisikap na mapakawalan ng sarili mula sa estranghero. Go away, Grant! Sigaw niya sa nagpapanik na tinig at tumakbo patungo sa elevator. She pushed the button savagely, subalit nang tumingala siya ay nasa 12th floor pa iyon. Binilingan niya ang kabilang elevator, subalit tulad ng isay, nasa itaas pa rin iyon at parehong nakatuon sa apang araw. Wala siyang mapagpipilian kundi ang hagdanan. Tinakbo niya ang dulong pasilyo patungo roon. Si Grant ay tumakbo pahabol at nilampasan ng lalaking nakasunod ang tingin sa kanila. Suot pa rin ni Drew ang seryetos niya at dahil tumatakbo ay hindi sinasadyang nasabit iyon sa isang tila nakauslim bahagi ng carpet sa gitna ng hagdan at gumulong siya 2 baitang patungo sa landing ng susunod na palapag. Napaungol siya sa sakit at bago niya nagawang bumangon ay naroon na si Grant. Dinaklot nito ang buhok niya at hinila siya patayo. Halos sumigaw siya sa matinding sakit. Pagkuway, mahigpit siya netong hinawakan sa braso at kinaladkad pabalik sa itaas. You bitch! Wika neto. Pinahirapan mo ako. Pagbabayaran mo ito, Drew. Bitiwan mo ako, Grant. Sisigaw ako. Sumigaw ka hanggang gusto mo. Tingnan lang natin kung may makikialam sa atin. Remember, we're married, my dear. He taunted angrily. At nagpapasalamat ako sa pagpili mo sa hotel na ito. Sa itaas ng landing sa pagliko sa pasilyo'y muli nilang nakasalubong ang lalaking nabangga ni Drew. Tila hindi naman yata ito umalis mula sa kinatatayuan. Sapat iyon upang ayusin ni Grant ang pagkakahawak sa kanya. Is there a problem, miss? This time, the deep male voice was cold, harsh, and touched with the faintest of Texan rolls. Napatingala siya rito. Higit itong mataas kesa kay Grant at may magandang pangangatawan. He wore a white short-sleeve polo shirt and black pants. It looked like an aviation uniform, katulad ng suot ng piloto ng Learjet. Ang aviation uniform na suot nito ay lalong nagbigay pansin sa malapad ng mga balikat at matipunong katawan, kasing itim ng uwak ang buhok and was brutally cut short. His nose was straight and set above a sensual mouth and strong, square chin. May manipis sa pilat ito sa kaliwang bahagi ng noo na gumuhit pababa sa may sentido. Funny, but a faint scar added his good looks. He was not movie star handsome as Grant was, but he had a Latin look. Pagkaitim-itim ng mga mata na tila ba mawawala siya sa kadiliman ng mga iyon, na lalo pang pinaitim ng makakapal na pilikmata. Mind your own goddamn business! Singhal ni Grant, though Drew detected a slight edge in his voice. This bitch is my wife.
Now, get out of her way! Subalit, tila ang nakikita ng lalaki si Drew lamang dahil nanatiling nakatuon sa kanya ang mga mata neto. Is there any problem, miss? Again, he asked softly. There's no problem at all! Muling sagot ni Grant. My wife and I are having a little tiff but nothing that can't be solved by ourselves. And for pet's sake, stay out of the way! Nilingon neto si Drew at nginitian. Isn't that right, honey? Hindi niya makuhang sumagot. Ang itim ng mga mata ng estranghero'y nanatiling nakatitig sa kanya. That cool, glittering stare held her transfixed. Do you need my help, miss? Biglay na puno ng kalituhan ng isip niya. An old fable came to mind. Kung alin sa dalawang pinto ang bubuksan niya, ang isang pinto'y kaligtasan habang sa likod naman ang isang pinto'y naroon at nakahimlay ang isang tigreng may mangitim-ngitim at ginito ang balahibo. Tell me, miss, do you want me to leave you too? Nilingon nato si Grant sa unang pagkakataon and she could see disgust in his face. This man? The man's mouth twisted impatiently. Leave us alone! Utos si Grant. I've told you, she's my wife! Wife? Check with the front desk if you have doubts, Grant said too abruptly. Ang kamay neto'y umangat sa balikat ni Drew at tinakbayan siya. Isang maluwag na paghinga ang pinakawalan niya. Tila malayang nakadaloy ang dugo sa mga ugat niya nang matanggal ang pagkakapigil nito sa braso niya. Sa pagkabigla ni Grant, she wrenched free at patakbong lumapit sa lalaki. He's going to rape me! Mabilis niyang sabi. Don't let him come near me! Umangat ang mga kilay ng estranghero. Mula sa pagkakayuko sa kanya'y tumaas ang mga mata kay Grant. So, you heard the lady. She's no lady, damn you! Puot na wika ni Grant. Leave her. Nasa tinig ng lalaki ang ultimatum. His eyes turned a shade darker as he looked at Grant na ang mga matay halos maglabas ng apoy sa matinding galit. At alam ni Drew na hindi hibang si Grant upang hamunin ang lalaki na di hamak na mas malaki at mas mataas dito. And there was something about the stranger that evoked fear on anyone who wished to defy him. At natitiyak niyang nakikita iyon ni Grant. In fact, something flickered in his eyes, something like recognition and hatred. You'll pay for this! Wika neto sa estranghero. Pagkuway binalingan si Drew sa mga matang puno ng pagkasuklam. You bitch! Napasingap siya at wala sa loob na napatras sa puot na nasa mga mata neto. Nakalingon ito sa kanila habang humakbang patungo sa elevator at halos mabasag ang boton sa pagpukpok neto. Tahimik na nakatingin sila rito habang hinihintay neto ang pagbaba ng elevator. At nang bumukas iyon ay nilingon neto si Drew at bago pumasok ay nagmura pa na kahit masamang babae ang tumanggap ng sinabi neto'y mapapasighap. And Drew was shocked. Hindi niya nakilala ng gusto ang lalaking binalak niyang pakasalan. More than ever, now she was glad to have sent the taunting message for her father. At kung hindi nagalit si Jacob at sumagot, ay pagsisisihan niya habang buhay kung sakaling nakasal sila ni Grant. Ang estranghero dinalawang hakbang ang patungo sa elevator sa nagdidilim na anyo, subalit bago ito umabot ay sumara na ang pinto niyon. Gayunmay, nahagip ng tingin ni Drew ang pagsenyas neto ng dirty fingers sa lalaki. At nahagip ng pandinig niya ang huling sinabi ni Grant. She heard something like, "You cheated me, bastard! You took something that is mine for the second time." Second time? Baka nagkakamali siya ng dinig. Nagrumble na sa isip niya ang mga sinasabi ni Grant. Sa palagay nito ay dinaya niya ito. Napasandal sa dingding ng pasilyo si Drew. Itinangala ang ulo at saka pumikit, sabay hinga ng maluwag. She was stupid to have fallen into Grant's charm, to have bought his sad story. Do you feel safe now? Again came that masculine voice. Sandali niya itong nakalimutan. Muli siyang nagmulat. Dark eyes bored into hers. Yes, I'm safe now. I think so. Agad siyang nagbaba ng paningin at lihim na ng pangiwi sa sakit. Masakit ang ulo niya sa pagkakahatak ni Grant sa buhok niya. Gusto niyang isiping natanggal yata mula sa anit ang lahat ng hibla ng buhok niya. At ang braso niyang mahigpit na itong hinawakan ay alam niyang mangingitim maya-maya lamang. At ang dibdib niya ay bahagya pa ring nananakit mula sa maras na itong kamay.
Kasabay ng panlalambot ng mga tuhod ay gusto niyang bumalalas ng iyak. Mas na ang dahilan ay ang pride kesa sa pisikal na sakit na nararamdaman. Hey, don't faint on me. Wika ng estranghero. Mara siyang nagmulat ng mga mata nang maramdaman niya ang kamay ng mga lalaki sa mga balikat niya. Tila siya napaso roon at napauklo. Relax, I am not going to hurt you. Wika na ito na ipinagkamaling takot ang biglang pag-uklo niya. Do you have a room here? Do you want me to take you there? No, I'm fine. She snapped. Tinabig ang mga kamay ng lalaki at itinuwid ang sarili. She hated herself for the moment of weakness and for the self-pity na unti-unti sanang gustong lumukob sa kanya. Nung titigan niya ang lalaki, nakita niya ang pagtiim ng mga bagang neto. Pagkuway, walang kibong tumalikod ito at tumakbang patungo sa elevator. Nanatili siyang nakasunod dito ng tingin, hindi malaman ang sasabihin. Bumaba ang elevator at bumukas iyon. Pasakay na raw ng lalaki nang tawagin niya. Hey, don't go yet! Napigil ang paghakbang ng isang hero papasok sa elevator. His mouth twisted at sa walang emosyong tinig ay, What else do you want? You done me a favor. Wika niya sa langaning tinig. She gasped softly as he looked into her eyes deeply. My God, the man intimidated her as no one had ever done before. You've rescued me from being raped. He's not my husband, yes, but we're supposed to get married today and I'm glad that I never had to. Ani niya rito. Nakita niya ang pag-arko ng mga kilay nito at ang bahagyang pagkunot ng noo. And why are you telling me this? Because I want to compensate you. I mean, how much do you want me to pay you for what you've... Hindi niya nakuha ang tapusin ang sinasabi sa biglang pagdilim ng mga mata neto. At may pakiramdam siyang anumang oras ay hihigupin siya ng kariblang iyon. You want to pay me? He said in a deceptively soft voice na biglang naramdaman ni Drew ang pananayo ng munting balahibo niya sa batok. I don't really mind if... She made a helpless gesture with her hands. What I mean is, you don't get anything in this world for free and... So, the bastard was right. Putol neto sa sinasabi niya. His nostrils flared and Drew could detect the anger beneath the soft voice. You're a bitch. His last words. Tinalikuran siya neto at sumakay sa elevator na noon lang niya napuna na kanina pa neto pinipigilan ng pagsasara. Now, what have I done? Nalulumong tanong niya sa sarili at muling inihilig ang ulo sa dingding sa pasilyo at ikinulong sa mga palad ang mukha. May ilang sandaling nanatili siya sa ganoong ayos. She was trying to come to terms with what had just happened, subalit ayaw gumana ng isip niya. Nang maisip na maaaring magbalik si Grant, ay mabilis siyang nagbalik sa hotel suite at taglak ng pinto. Pumasok siya sa banyo at naligo na tila ba maalis ang tubig ang bangungot na nangyari sa kanya ng araw na iyon. Paglabas niya ng banyo ay binalik niya ang suot niyang damit nang dumating sila sa hotel. Nang makapagayos ay tumawag siya sa front desk sa ibaba at nag-request ng isang security guard. Maaaring nasa paligid lang si Grant at naghihintay ng pagkakataon. Pagkatapos niyang makapag-check out ay kasama pa rin niya ang security guard na pumasok sa butik sa ibaba ng hotel at pinalitan ng suot ng signature jeans, blouse at leather jacket upang matakpan ng pasa sa braso niya. Binigyan niya ng tip ang security guard at sumakay ng taxi papuntang airport. Sa isang bahagi ng runway, a small jet waited like a sleek silver bird. Sa fuselage ay nakatatak Angela in discreet gold script. Drew smiled fleetingly. It was a tribute to her grandmother, Jella. Her grandmother died young. Namatay ito sa mismong bala ng baril mula sa asawang si Michael. Iniumang ni Michael ang baril upang patayin si Jake Montefalco, who accidentally fathered Jacob. Lingid sa kaalaman ng lahat ay nagdadalang tao na si Jella nang magpakasal ito kay Michael. At ang balang dapat sanang pumatay kay Jake Montefalco ay tinanggap ni Jella. She gave her life to the only man she had ever loved. Great love, unrequited love. Tulad din ng ama,
Sa kabila ng maraming babaeng naghahangad na maging ikalawang Mrs. Jacob Montefalco ay hindi kailanman ninais si Jacob na palitan ng mommy niya sa puso neto. Nagtungo sa Europa si Chantal para sa isang photography contest. She had never reached her destination. Her plane crashed in Rome, but her body was never recovered. Hindi ito kabilang sa mga natagpuang patay sa loob ng nasunog na eroplano. Not even among the shared bodies. Ganoon may nasa manifest ng airline company na kasama si Chantal sa sumakay sa eroplano. Maraming suposisyon. Perhaps her body was burned beyond recognition o di kaya'y hindi naman talaga ito nakasakay sa eroplano. At ang posibilidad na maaaring hindi kabilang sa mga pasaherong sumakay sa eroplano si Chantal ng araw na iyon ay nagbigay ng pag-asa kay Jacob. Subalit, 15 taon na ang lumipas mula noon at nagawa na ng buong pamilya ang lahat ng magagawa upang matagpuan si Chantal kung sakali mang hindi ito napasama sa pagsakay sa eroplanong bumagsak. Subalit hanggang sa sandaling iyon ay walang Chantal na lumitaw. Drew missed her mother so much. Sa napakaraming gabi, tahimik at mag-isa niyang iniiyakan ang pagkawala nito. At kahit masakit ay tinanggap na niyang hindi na ito magbabalik pa sa buhay nilang mag-ama. That she had really died in that plane crash. There was no other explanation. Chantal would never abandon her husband and daughter. Walang rason para gawin nito iyon. She had loved Jacob to distraction. Malayo pa siya ay sinalubong na siya ng co-pilot ng Learjet. A young man in his late 20s, hindi kataasan at medium built with boyish look. Good morning, Miss Montefalco. Inabot nito ang shopping bag niya. Tinanguan niya ito. Pakisabi mo kay Carillo na lilipad tayo pabalik ng Houston, Hopkins. Tuloy-tuloy siya sa pagpanhik kasunod ang co-pilot. Pinili niya ang gitnang upuan at nahapong umupo roon matapos ihagi sa kabilang upuan ng shoulder bag. She was about to close her eyes nang marinig na muli ang tinig ni Hopkins. Ma'am? She turned impatiently. Yes? We have a substitute pilot. Why? Kumunot ang noon niya. Where's Carillo? He developed a temperature this morning, ma'am. Nang umalis tayo ng Houston ay masama ng katawan niya. I think he has a flu. Pero huwag kayong mag-alala. Nagkataong narito sa Las Vegas ang pamangkin niya. Tinawagan niya ito para halinhan siya kung gusto na ninyong bumalik sa Houston. Kumunot ang noon niya sa bahagyang pag-aalala. Matagal ng piloto ng ama si Carillo at pinagkakatiwalaan niya ito. Pero hindi niya kilala ang pamangkin neto. Ano ang credentials ng pamangkin niya? Dapat ba ako magtiwala? Can he land us safely? Yes, ma'am. I met Liam 2 years ago when I was still in training. I was under his command at a pilot school in Texas. Isa pa'y kilala siya ni Mr. Montefalco. Oh, I see. Wala sa loob niyang sabi. I'd like to talk to this pilot, Hopkins. Yes, ma'am. Lumakad na ito patungo sa cockpit. Muling inihilig ni Drew ang ulo sa address ng upuan at pumikit. Binalik-balikan sa isip ang pangyayari sa kanila ni Grant. Hindi niya matiyak kung magpapadala siya sa emosyon at bumulalas ng iyak. Kanina pa niya gustong gawin niyon. Subalit, lumipas na ang 3 oras mula nang mangyari ang ginawa ni Grant sa kanya at nanatili siyang matatag. Pangangatawanan niya iyon. It was her fault anyway. The bastard! Naginta nga siya sa paniniwala sa nakakalungkot na kwento tungkol sa pamilya neto, ang mga pagsisikap netong suportahan ng ina at ang mga anak neto sa ikalawang asawa. She even taught him to be a man with principle. Tinanggihan neto ang salaping inalok ng abogado ng ama. Pinaglaruan neto ang damdamin niya. Mas malaki nga naman ang pakinabang neto kung natuloy ang pagpapakasal niya rito. Mula sa cockpit ay lumabas si Liam. Subalit napahinto siya sa may entrada patungo sa loob ng passengers area na makita kung sino nakaupo sa gitna at nakahilig sa upuan. He couldn't contain his surprise. So, this is Jacob's daughter. Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa pagtingin sa magandang mukha nito. Ang magandang mukhang hindi niya maiwasang maglaro sa isip habang nagbabiyahe siya patungo sa airport. Kanina sa hotel, he would have wished to linger at gusto makilala pa ang babaeng iniligtas niya mula sa mga kamay ni Grant. Subalit hindi siya pumapatol sa bayarang babae, gaano man kaganda iyon. Bayarang babae, iyon ang iniisip niya kanina rito and felt pity and disgust because she is young,
too beautiful and too classy to be a prostitute? Inisip niyang nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nito at ng customer, si Grant. Business suddenly turned ugly, and knowing Grant, hindi na siya nagtataka. Hindi niya gustong makialam dahil iniiwasan niya hanggang maaari ang magpang-abot sila ni Grant. Pero kinasusuklaman niya ang mga lalaking nandadahas ng mga babae, anuman ang uri ng pagkababae ng mga ito, at natitiyak niya kaninang sasaktan ito ni Grant. And what he expected from her was a simple thank you. Ganoon lang, subalit wala kahit isang ungol ng pasasalamat. Sa halip ay tinanong pa siya kung magkano ang gusto nitong ibayad sa kanya. Totoong namangha siya at nainsulto. Now, he knew why. Hindi ito isang prostitute tulad ng una niyang inakala. She is Andrea Jane Montefalco, Drew sa mga kaibigan at kakilala. The Playgirl Heiress. Ayon kay Carillo, iyon ang taguri ng press sa unika iha ng hotel magnate na si Jacob Montefalco. Bagaman naiintriga siya rito, wala siyang maaaring pagkakakilanlan dito ni hindi siya nagbabasa ng mga society columns sa periodiko. Ang una at huling pagkakataong nakita niya ang mukha ni Drew ay halos 1 taon na ang nakalilipas. Isang decolor na larawan sa isang periodiko. That was her graduation party. Inimbitahan siya ni Jacob na daluhan ng party na iyon. Subalit may hindi inaasahang pangyayari ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakarating. And the photo hadn't done her justice at hindi niya iniugnay ang larawang iyon sa magandang babaeng iniligtas niya sa hotel. Hindi niya inaasahan na ang isang tulad ni Drew ay makakatagpo niya sa ganoong sitwasyon. Besides, he hadn't heard from Grant for more than a year now at hindi ang tulad nito ang maiugnay niya kay Drew. She was way beyond Grant's league. Kaya nga ang akala niya dito ay prostitute ito. Pero hindi niya may tatangging maraming babaeng na humaling sa gandang lalaki ni Grant at binabayaran ni Drew Montefalco ang bawat taong mag-alok ng tulong dito. Mag-alok? Yes, because the damn proud bitch hadn't sought his help. He offered it to her like a valiant knight to a distressed princess. Don't let him come near me! Iyon ang sabi neto. Hindi nakikiusap sa kabila ng panganib kundi nag-uutos tulad ng isang prinsesa. Yes, a princess. She wasn't royalty by blood, but she was a princess nevertheless. Kahit si Carillo ay iyon ang tawag dito. At ni wala siyang idea na ang babaeng ipinagtanggol niya ay ang anak ni Jacob. Ayon kay Carillo, Drew was a spoiled brat, a rich man's daughter who got whatever she wanted. And yet, Carillo also said that she was nice and adorable. Nice and adorable were for kids. This young woman was alluring that, to his surprise, he could feel a stirring in his loins just by watching her lovely, albeit troubled face. Drew had a flawless skin, maputi na para bang kahit hawakan lang ay mababakata sa balat neto ang mga daliri na hawak. She had a shoulder-length dark brown hair. Nakasabog sa headdress ang alaw na buhok na ito na tila ba inaanyayahan siyang ipalob ang mga daliri doon. Matangos ang ilong neto kaysa sa karaniwang Pilipina. The soft brown painted lips were white and were parted a little. And Liam cursed himself for reacting that way because he had sudden urge to claim those sensual lips. Her eyes moved down to her swan-like neck and wondered how she would moan kung paglalandasin niya ang mga labi doon. At muli, gusto niyang kainisan ng sarili sa pantasyang hindi naman niya dating ginagawa. Then, his eyes moved down to her breast. Sa kabila ng makapal na leather jacket na suot nito'y nakikita niya ang pagtaas-baba ng dibdib neto. At naalala niya kung paano bumakat ang dibdib neto sa suot na damit ng umagang iyon. She had been wearing a pristine off-white silk dress and red stilettos and no bra. He smiled wryly. Knowing her reputation, she didn't have the right to wear white. Oh yes, nasabi na nito sa kanya sa hotel na magpapakasal sana ito at si Grant. Iyon ang dahilan kaya ito nakaputing damit kanina. Si Carillo ay hindi nasabi sa kanya kung bakit naroon si Drew sa Las Vegas na may kasama na lalaki. At bagaman matagal na silang magkakilala at magkaibigan ni Carillo ay hindi na to kilala si Grant. Ano ba talaga nangyari? At bakit pinayagan ni Jacob na magtungo sa Las Vegas ang anak kasama ang isang tulad ni Grant? Higit sa lahat ang magpakasal sana rito. Why would you want a man who only loves you for your money, Drew? Don't you have any self-respect and dignity at all? Naalala niyang sabi ng ama. Oh, damn your money, Daddy.
Why can't a man love me for what I am and not because I am your daughter? She thought miserably. A bitter sob came out of her throat. Are you unwell, Miss Montefalco? Marahang napasinghap si Drew. For a while, she held her breath. Kinakabahan siya magmulat ang mga mata dahil sigurado siya kung kanino ang boses na iyon. Gusto mo raw ako makausap? Muli nagmulat siya. He was a Filipino, subalit hindi na ito naitago ang Texan drawl sa tinig. And she thought it sounded sexy. She opened her eyes slowly and met those compelling jet black eyes. Nakatayo ito sa munting pasilyo sa pagitan ng dalawang hilerang upuan ng eroplano at nakatunghay sa kanya. He was big and tall na tila ang loob ng eroplano ay biglang naging masikip. At para sa isang malaking taong katulad neto, nakapagtatakang hindi man lang niya namalayan ang paglapit neto. She would always know kung lumalapit si Hopkins o kahit ang pilotong si Carillo. Napalunok siya. Kaninang umaga, sa hotel, alam mo na ba kung sino ako? No, ma'am. Sagot neto. Ang pagkakasabi ng ma'am ay sa paraang tila siya iniinsulto. Wala akong idea. Bakit ka nasa hotel kanina? Although I'm glad you were there. Muli, umangat ang kilay ng kaharap. At kung sinagot siya neto nang wala kang pakialam doon, ay hindi na siya magtataka. I visited a friend. The even and darkly textured voice was toneless at pinigil niya ang sariling itanong kung ang friend na sinasabi neto ay babae. But of course, it must be a woman at marahil ay doon ito nagpalipas ng gabi. Fly this jet back to... What's your name? The corner of his mouth twisted upward in a mocking smile. Liam Del Mare, Miss Montefalco. Del Mare? Pag-ulit niya kasabay ng pagkunot ng noo. The name sounded familiar. At pamangkin ka ni Carillo? Not by blood. We've known each other for a long period of time. Magkamag-anak na ang turingan namin sa isa't isa. Tumango si Drew. Iniwas ang mga mata sa pagkakatitig neto. Itinoon iyon sa maliit na bintana ng jet. She was about to say something nang mula sa cockpit ay lumabas si Hopkins at tumakbang palapit. Liam, telephone. Tinapunan neto ng alanganing sulyap si Drew at halos ayaw salubungin ang tingin ng dalaga. Is it my father Hopkins? No ma'am, it's Mrs. Blanco, your father's secretary. Alam ba niyang narito ako? Sinundan niya ng tingin si Del Mare na lumakad patungo sa cockpit while silently admiring the scenery back. Yes ma'am, I volunteered the information that you're here. Did she inquire about me? About Grant, iyong kasama ko kaninang umaga? No ma'am, sagot neto kasabay ng pag-iling. Nang hindi siya magsalita ay bumalik ito sa cockpit. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. So, her father didn't want to have anything to do with her anymore. May kapaitang naisip niya. Inakala marahil ni Jacob na kasal na sila ni Grant ng mga sandaling iyon. Now, she understood her father's disappointment. Alam na itong tiyak ang uri ng pagkatao ni Grant dahil sa mga private investigators na ito. Pero hindi niya pinakinggan ang mga sinasabi na ito. Akma siyang tatayo upang magtungo sa cockpit at kausapin na ang sekretarya ng ama nang muling lumabas sa Del Mare. Nasa linya pa ba si Mrs. Blanco? Ibinaba na niya ang telepono. She only had one message to relay, and that your father gave a strict order to fly this jet to the Philippines now. Wika na ito at halos magdikit ang mga kilay sa pagkakatitik sa kanya bago dinugtungan ang sinabi. Without you? Mabilis niyang iniwas ang mukha upang hindi na ito makita ang pait sa mga mata niya. Muling itinoon ang paningin sa labas ng bintana ng Learjet. Nagsisikip ang dibdib niya sa sama ng loob. Sa natuklasan at ginawa sa kanya ni Grant ay kailangan niya ang simpatsya ng ama higit kailanman. Subalit sa nangyayari, tila gusto siyang abandonahin neto. Kilala niya ang ama, hindi ito nagbibiro, and she couldn't even blame him. She had pushed him to his limit. Mrs. Blanco was sympathetic and understanding, but she was also her father's very loyal and efficient secretary. Kung ano ang sinabi ni Jacob ay yun lang ang ipaparating neto. More than ever, she felt so alone, yet she couldn't wallow in self-pity. Tumayo siya at hindi man lang nagtangkang pumasok sa pagitan ng hilerang upuan ang substitute pilot nang dumaan siya upang umiwas.
Dahil makitid ang pasilyo sa pagitan ng magkabilang hilera ng upuan ay hindi maiwasang hindi siya masagi sa katawan nito. Iyon at ang pagkalanghap niya sa pinong amoy ng mamahaling aftershave cologne na to'y nagdulot ng kakaiba sa damdamin niya. She wondered why it did so. It was just a simple aftershave at bakit kailangan makihalo sa gulo ng isip niya ang amoy neto? Mabilis ang mga hakbang na lumakad siya patungo sa kinaroroonan ng telepono sa loob ng cockpit. Tatawagan niya ang ama. Sasabihin niya rito na hindi siya nagpakasal kay Grant at saka na siya mag-iisip na idadahilan kung hindi man ito mahuhula ang tiyak ang nangyari. And then, she would appear like a total idiot. Of course, Jacob would forgive her naturally at dahil tama na naman ang ama niya, magagawa na itong manipulahin ng gusto ang buhay niya. At ang isa na roon ay ang pakasalan ang lalaking gusto neto para sa kanya. She stopped on her tracks. Alright, so be it. May iwan siya sa Las Vegas. Mula roon ay babalik siyang mag-isa sa Houston. Subalit hindi siya mapipilit ni Jacob na pakitunguhan ng isang lalaking na hindi niya gusto makasama man lang ng kahit 5 minuto sa isang silid. She turned around only to find Liam staring at her with those stark and hypnotic eyes. Sapat iyon upang manumbalik ang lakas ng loob niya. She raised her chin indignantly. Alright, fly this jet back to the Philippines. Wika niya. May iwan ako rito. Humakbang siya pabalik sa kinauupuan at sa pagkakataong iyon ay umatras sa isang hilera ng mga upuan si Liam upang makaraan siya ng maluwag. Kinuha niya ang shoulder bag sa upuan at humakbang patungo sa labasan ng jet nang hawakan siya neto sa braso. Napasinghap siya sa pagkakadikit ng kamay neto sa balat niya as if a live wire touched her skin. What did your father mean when he said without you? Maras niyang binawi ang braso, mas sa pagkamangha sa biglang naramdaman kesa sa pag-iwas. Wala kang pakialam? Tell me, Miss Montefalco, and I'll decide whether to leave you here in Las Vegas or not. Her eyes went wide for a fraction. Banayad ang tono neto. Kauna-unahan mula kanina sa hotel at mas kaya niyang pakitunguhan ang pagiging formal. Walang emosyon na itong pagsasalita at ang pahaging na panunuyan neto. But not tenderness. And Lord, at gusto niyang bumulalas ng iyak anumang sandali kung hindi niya aawatin ng sarili. Hindi niya kailangan ng simpatsya mula sa isang estranghero. Not when her scalp still ache mula sa pagkakahila ni Grant sa buhok niya. Ang braso niyang mahigpit na kiniyumos neto kanina'y nananakit pa rin. Higit sa lahat, ang humiliation na naramdaman niya para sa sarili sa ganong uri ng pagtrato. Subalit, hindi niya kayang isang tao na naman ang mawawalan ng trabaho dahil sa kanya. You're under my father's employ, Delmare. Hindi mo siya masusuway. Ako ang magpapasya nun. Wika na ito. Ang mga mata ay tila naglalagos sa kaibuturan ng mga buto niya sa pagkakatitig sa kanya. Nagsisikip ang dibdib na umupo siya sa upuang malapit sa exit. Hindi niya gusto magpaliwanag dito. But she was so vulnerable at the moment at hindi niya napigil ang sarili. Nagpunta kami ni Grant dito sa Las Vegas sa planong magpapakasal. Tumingala siya rito. Kung ano man ang inaasahan niyang magiging reaksyon nito ay hindi niya alam. But his face remained passive. Dad warned me about him. Hindi ako nakinig. Nakipit siya ng mga balikat, then added ruefully. So, okay, nagkamali ako ng pagkakilala kay Grant at napatunayan na naman ng ama kong mali na naman ang desisyon ko. Itinaas niya ang 2 kamay in a helpless gesture. She sniffed. Pero hindi tamang manipulahin niya ang buhay ko na para bang wala na akong ginawang tama, na para bang isa akong bata. Tuloy-tuloy ang litanya niya, sinisikap pigilin ang pag-alpas ng luha. Nagsama-sama ang sama ng loob at galit sa tinig. Kung kay Grant o kay Jacob o sa sarili niya ay hindi niya matiyak. Marahil ay sa lahat na. Perhaps you are behaving as if you were a child. Sagot ni Liam, a hint of amusement in his voice. Nanikit ang mga mata niya sa sinabi neto. Pero sandali lang iyon. Umiwas siya ng tingin at may ilang sandaling hindi kumibo. Sinisikap paganahin ang isip. I'm almost 23. Ani niya. My father loves me. I know that for sure. Pero gusto kong makawala sa hawlang pinagkukulungan ni Daddy sa akin. Nasasakal ako sa pagiging overprotective niya. Naiintindihan mo ba ako?
Hindi niya alam kung bakit sinasabi niya iyon sa isang estranghero. Perhaps she was really upset. Poor little rich girl. It was a terrible glitch at lalo pa yatang gumasgas sa paraan ng pagkakasabi na ito. Don't patronize me, Dalmare, she said, gritting her teeth. Tinitigan niya ito. Ang sinag ng panghapong araw na naglalago sa maliit na bintana ng jet ay tumatama sa mukha nito. His features were ruggedly handsome. He looked tough and self-assured, capable of dealing with anything. I'll fly this jet to Houston if that is where you want to go. Wika na ito. Bakit mo gagawin iyon? I mean, you will risk losing your job. Sa nangyari sa'yo kanina, you're still in shock, Miss Montefalco. Sa pagkakataong iyon ay muling bumalik ang dating matalim na tono neto. Nakatim ang mga bagang na niyuko ang braso niyang natatakpan ng mahabang manggas ng leather jacket, ang bahaging mahigpit na hinawakan ni Grant. At bago pa siya makakilos ay hinawakan nito ang braso niya at nililis mula sa mga balikat niya ang jacket. Nahantad sa paningin nito ang nagsisimula ng mangitim na bakas ng mga daliri ni Grant. Tahimik na nagmura si Liam at nagtataka siya sa reaksyon nito. Kung malalaman ng ama mo ang ginawa sa iyo ni Grant ay hindi siya papayag na hindi kita iuuwi. Pero natitiyak ko ring hindi mo gustong malaman niya, so I didn't breath a word to his secretary. And it's my responsibility to take you back to Houston. I can take care of myself, she said defiantly. Pinakawala ng braso at inayos na muli ang jacket. Kung ang nangyari sa iyo kanina ay katibayan kung paano mo kayang pangalagaan ng sarili mo'y, sadya na itong ibiniti ng sinabi at patuyang umiling. Anyway, thank you for worrying about my job, Miss Montefalco, but I'll take you back to Houston. Forget it, Dalmare. Ayokong ilagay sa mga balikat ko ang pagkawala ng trabaho mo kung sakasakali na wala na ng trabaho si Grant dahil sa akin. Akmang sasalungatin ni Liam ang sinabi niya, subalit mabilis niyang inunahan ito. In a way, kasalanan kong nawalan siya ng trabaho. Hindi ko siya dapat pinatulan lalo at alam ko ang regulasyon ng kumpanya. But I was deceived. I don't believe somebody could easily deceive you, Miss Montefalco. Wika na ito. You were trying to rebel against your father. That is why you enjoyed going against his wishes to the extent of marrying a fool like Grant. Alam niyang iyon ang totoo pero wala siyang balak aminin iyon sa estrangherong ito. A pilot and a psychiatrist? Sarcasm laced her voice. Anyway, Dalmare, dalhin mo na ang jet na to sa Pilipinas nang wala ako, tulad ng utos si Daddy. My father could be formidable if challenged, so don't stand on his way. Wika niya at lumakad na patungo sa exit. At sa paanong paraan sa palagay mo mabubuksan mo ang pintong iyan? Abruptly, muli siyang humarap dito at sa nakikita niyang determinasyon sa mukha nito'y natitiyak niyang hindi si Liam ang uri ng taong magpapasunod sa gusto niya. Unglamorously, ibinagsak niya ang sarili sa isa sa mga upuang naroroon. My God, hindi na ba siya makakawala sa mga lalaking gustong diktahan ng buhay niya? Unay, ang ama niya, then there were his cousins. Tapos heto, at nang araw na iyon lang sila nagkakilala ng lalaking ito pero gusto nang diktahan ng buhay niya? So, you feel responsible for me. Anas niya na tila ba ang kinakausap ay ang sarili. Unti-unti, may ideyang pumapasok sa isip. Sandaling nag-isip at pagkuway, tiningala niya ito. Alright, listen. Bibigyan ko ng kasiyahan iyang pagnanais mong maging responsable sa akin. I have a proposal to offer. Bakit ba sa palagay ko ay hindi maganda yung in-offer mo? Matabang netong sabi kasabay ng pag-iling. May kung ilang beses siyang nagmuntong hininga na tila bahirap makalabas sa bibig niya ang mga salita. Bakit hindi mo sabihin sa ama mo ang totoong nangyari? Wika neto nang manatili siyang nag-iisip ng sasabihin. Hindi ko gagawin iyon. Nawalan ng trabaho si Grant at natuklasan ko kung ano ang uri ng pagkatao niya. Tama na iyon. I don't want my father to take any unnecessary actions against him. It was no big deal. You call what Grant did to you as no big deal? Kung wala ako sa hotel ng sandaling iyon ay malamang na napagsamantalahan ka na niya? He said harshly. Again, she took a deep breath. Tumingala rito at manayad na umusal. Aside from the few bruises, no harm done. Thank you. Napasipol ito sa sinabi niya. The lady thanked me at last.
Anyway, patuloy niya, binaliwala ang panunodyo sa tinig neto. Dahil hindi ko gustong sabihin kay Daddy ang tungkol sa ginawa ni Grant, iisipin niyang natakot akong mawala ng mana, kaya hindi natuloy ang pagpapakasal ko. At hindi ba ganoon, Miss Montefalco? Nanunoy ang sabi ni Liam. Lumaki at nasanay ka sa luho. How do you think you can live without your father's financial support? Don't underestimate me, Del Mare, she said angrily. Lalong magkakaroon ng malaking dahilan ng Daddy na igiit ang gusto niya. Sa Pilipinas ay naghihintay si William. Tumingala siya rito at idinagdag. Siya ang lalaking gustong ipakasal sa akin ni Daddy. Walang reaksyon mula rito. His face didn't even move a muscle. My God! Na hindi ko nga kilala kung sinong impaktong lalaking yun kung kanino siyang anak at kung anong uri ang pagkatao niya. For all I know, he's another fortune hunter that wormed his way into my father's favor. Bakit hindi mo itanong sa ama mo kung ano ang uri ng pagkataong meron ng lalaking pinagkasundo sa'yo? Natitiyak kong kilala niya ang William na iyon. Do you think I did not? Singhal niya rito. My father won't listen. And imagine, the man didn't even bother to meet he supposedly intended. Not once. He got so busy. Umangat ang mga mata niya rito. What? I mean, this man, he's probably too busy. Besides, naisip mo bang baka hindi rin naman niya gusto magpakasal sa'yo at hindi rin niya gustong manipulahin ng kanyang ina ang buhay niya? Paano mo naman nasabi na ang mama niya ang may gusto na ipakasal siya sa akin? Nagkibit ito ng mga balikat. Hula lang. Siguro nga'y tama ka, she said thoughtfully. Iyon din ang sabi ni Amira sa akin. Oh, that's my cousin, na baka hindi rin niya gusto magpakasal sa akin. And if that's the case, I hope he'd be man enough and refuse his parents firmly, though I doubt it very much. Bakit mo nasabi yan? Hindi pa man kami nakakasal, may pribilehiyo na siyang tinanggap mula sa Daddy. He is now the new ranch manager. My father gave him full power with my inheritance. I've seen and read the contract. Hindi niya naitago ang galit at pagdaramdam sa tinig. Ang dating manager, si Manong Hilarion, ay sa rancho na tumanda pero hindi nagkaroon ng ganoong lubos na kapangyarihan. She took a deep hurting breath. Enough of this man. Wika neto. His dark eyes surveyed her. Natitiyak ni Drew na may galit siyang nakitang nakiraan sa mga mata neto. Subalit, bigla ring naglaho iyon, nahalinhan ng tila pagkahapo. So, paano kita matutulungan? May kung ilang sandali ang pinalipas ni Drew bago sumagot. Nag-aalangang tumingin siyang muli rito. Gusto kong malaman ni Daddy na totoong nagpakasal ako nang sa ganon ay hindi niya na ako mapipilit na ipagkasundo sa lalaking iyon. Gusto mong magsinungaling ako sa Daddy mo? Ganon ba? And what made you think you could easily fool your own father? You're right. Of course, I can't. This is where I need your help. And how will I exactly to do that? I want you to marry me. Ang huling sinabi niya ay napakabilis lumabas sa bibig niya na tila ba kapag nag-isip pa siya ay hindi makuhang lumabas ng mga salita sa bibig niya. If Liam had always been in control of his emotions, ay hindi ng mga sandaling iyon. Nakita ni Drew ang pagkabiglang nagdaan sa mga mata neto. He opened his mouth to say something, subalit inunahan niya agad ito at nagpatuloy sa sinasabi. Gusto ko malaman ni Daddy na ginamit ko lang si Grant upang hindi niya matukoy kung sino talaga ang lalaking pakakasalan ko at tumutugma ang pangyayaring narito ka bilang reliever pilot. Maniniwala siya. Ang pagkabiglang nagdaan sa mga mata neto'y nahalinhan ng amusement. His mouth twitched. Kung hindi ko mismo narinig sa bibig mo'y hindi ako maniniwala. You live up to your reputation, princess. He amazingly shook his head. At ano ang ibig mong sabihin dyan? He chuckled, kauna-unahan mula nang makita niya ito. He had perfect white teeth, Grant's teeth were capped, and she wondered what attracted her to him. Huwag mo nga akong pagtawanan, Del Mare. Hindi ako nagbibiro. And you're being ridiculous. Tinatanggihan mo magpakasal sa lalaking hindi mo pa malang nakikilala. Pero heto at inaalok mo ako magpakasal tayo, gayong hindi mo naman ako kilala. Kung nakalimutan mo'y ipapaalala ko sa iyo, princess. We're perfectly strangers. Hindi dahil na ipagtanggol kita kay Grant, you already thought I could be your hero.
"Oh, I will never think of such thing," she said acidly. "Ang lamang mo lang sa William na iyon ay nakilala na kita." She didn't voice out that William could be hideous or old or had bad habits. "And Hopkins vouched for you," patuloy niya. "At tinuturing kang pamangkin ni Carillo. He's been under my father's employ for 10 years now, and he's trustworthy." "And so you assume I am trustworthy too? Well, you're wrong, princess." He grinned mockingly. "I am the devil incarnate." "Correct," sang-ayon niya at ngumiti ng pagkatamis-tamis. "So, you see, it's a choice I am forced to make. A choice between the devil and the deep blue sea. Ikaw ang pipiliin ko, Delmare." Pumormal si Liam. "I'm sure you're upset matapos ang ginawa sa'yo ni Grant. Now, calm down and tell me where you want to fly this jet." Gusto niyang tumili sa indulgement na nasa tinig neto. "Hindi ako pakakasal sa William na iyon. Kahit na si Carillo ay babayaran ko para pakasalan ako at natitiyak kung hindi siya tatanggi." For a long moment, he didn't say a word, tulad sa isang tahimik na panahon bago ang namumuong bagyo. "Oh, wag mo nga akong tingnan ng ganyan na para bang may dalawa akong ulo. I am offering you a job, Delmare." "Well, maybe, but it is still a job." Nangungumbinsi ang tinig niya. "Meaning to say, babayaran mo ako para pakasalan ka?" "Naturally," wika niya, her chin lifted. "Now, pag-usapan natin ang tungkol sa sweldo. Magkano ang gusto mong ibayad ko sa'yo?" For an instant, Drew saw something deadly in Liam's eyes. Naisip niyang bigla ang tigring nasa likod ng pinto na inihalan tulad niya rito kanina sa hotel. Ang masalinis Joe flex. "Natitiyak mo bang?" He paused for a moment. "Ang ibig kong sabihin ay kung nasa matinukang kaisipan?" Gusto niyang mainsulto. Walang nagsasalita ng ganoon sa kanya minsan man sa buhay niya. Subalit wala rin naman siyang inalok na lalaking pakasalan siya sa mismong araw na nakilala niya ito. So she couldn't really be angry at him. "Inaantala mo ang paglipad ng jet na ito, Miss Montefalco?" "Oh, please." She changed tactics. She tried to sound helpless and troubled. "Be practical. Kagaya nga ng sabi ko, trabaho ito. No more, no less. Then, we could come back here and file for an annulment." "Ganun lang ang turing mo sa pagpapakasal?" Sa kabila ng kontroladong emosyon ay hindi mapigilan ni Liam ang mamangha sa sinasabi niya. "Desperado na ako," wika niya kasabay ng pagkibit ng mga balikat. Hindi niya gustong salubungin ang mga mata neto. "Hindi ko pwedeng imungkahing magkunwari lang tayong mag-asawa. Tiyak na maghahanap ng ebidensya si Daddy na nagpakasal nga tayo." Nakita ni Drew ang marahang paghugot neto ng paghinga na tila nagpipigil sa kung anumang damdaming nasa dibdib neto. Though she was sure anger was one of them. Nakita niya ang tila brilyanteng pagkislap ng maitim netong mga mata na unti-unting sumisingkit. "Paano mo natitiyak na gusto kong makipaghiwalay sa'yo sa sandaling makasal tayo?" Naghahamon ng tinig neto. "You're a very rich young woman. Tulad ni Grant, maaari kong hangarin ang mamanahin mo. And I am telling you frankly, I am not a rich man." Isang paismid ng ngiti ang pinakawalan niya. "Sa sandaling magpakasal ako sa iyo'y wala na akong mamanahin, Delmare. Titiyakin ni Daddy iyon at maniwala ka sa akin. Kilala ko ang ama ko. At natitiyak kong kausap na niya ang mga abogado niya ngayon kaya ang sekretarya niya ang tumawag sa iyo." "Kung ganoon ay sa papanumparan mo ako babayaran?" Tuya neto. "I have my jewelry. At natitiyak kong sasang-ayon kang hindi biro ang halaga ng mga iyon kung iko-convert ko sa kasyang ilan." She tossed her head backward. Hinawi niya ang buhok at inihantad ang suot na hikaw. And she wasn't even aware how lovely she looked. Ni hindi niya napuna ang pagnanasang umahon sa mga mata ng kaharap habang nakatitig sa kanya. Ipinakita niya ang hikaw. A flawless 1 carat, each stone yellow diamond set in princess cut. At suot niya sa daliri ang katernong singsing niyon na kumikinang mula sa liwanag ng ilaw sa loob ng jet. This simple earring set alone is worth 5 million pesos. Kung inaasahan niyang kikislap ang mga mata ni Liam sa sinabi niya'y nabigo siya, na natiling walang emosyon na mukha neto. "Grant was stupid," she murmured disdainfully. "Hindi niya ako pinatapos nang sasabihin ko na kung magkano ang halaga ng mga alahas ko." "Perhaps he wanted more." "Oh, there's more,"
Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya. That idiot! Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa lupaing minana ko sa grandmother ko. And I am talking about the Santo Cristo Ranch. Bagaman baliwala iyon kumpara sa milyones ni Daddy, ay kumikita iyon ng malaki mula pa ng araw na mamatay ang grandmother ko. And you own it? Napatingin siya rito. Umaasa siyang mapukaw man lang niya ng kaunti ang interes neto. She had the feeling that he was asking question just to indulge her, but then Liam could be a good actor, that or he was really unimpressed. Before I was born, inilagay ng grandmother ko sa testamento niya na mamanahin ng unang apo niya ang Santo Cristo Ranch. Alright, it's an entailed inheritance, hindi maaaring ipagbili. Mamanahin na magiging anak ko at ang magiging anak niya ang Santo Cristo Ranch. Pero ang kinikita ng rancho ay sapat upang mabuhay ng maluwan ang kahit ilang tao. Pero hindi niya ako pinatapos magsalita. Yeah, you're right. He was an idiot. Pero paano kung ang propriedad na sinasabi mo ay pag-interesan ko kahit ba siya entail? Sabi mo nga ay kumikita ang rancho. Her chin lifted at sa nakatitiyak na tono ay, nakalimutan ko bang sabihin sa iyong pipirma ka ng prenuptial agreement? She smiled sarcastically. Now, name your price, Danmare. Nakita niya ang paggalaw ng muscle sa mga bagang neto. May ilang sandaling na natiling nakatitig sa kanya bago, hanggang kailan tayo mananatiling kasal? Oh, don't worry. Sa sandaling malaman ni Daddy na may asawa na ako, natural na ang plano niyang ipakasal ako sa William na iyon ay hindi na matutuloy. Then, we could file for an annulment. Paano kung hindi yun ang plano ng ama mo at ng William na ito? Why are you so picky? Reklamo niya. Believe me, kapag nalaman ni William na binago ng Daddy ang testamento niya at na wala akong mamanahin, ay hindi na siya magkakaintensyong pakasal sa akin, tulad din ng ginawa ni Grant. Muli, nakita niya ang pakikiraan ng galit sa mga mata neto, at muli rin ay iglap iyong naglaho. Hindi lahat ng lalaki ay tulad ni Grant, Miss Montefalco. Malamig netong sabi. At akala ko ba'y hindi mo pa nakikita ang William na ito? Paano mong naisip nang mamanahin mo rin lang ang gusto niya sa'yo? He wasn't interested in me personally. Natitiyak ko yon. My father will give this man a considerable share in the company. He said the man offered to pay for the share, but I don't believe him. Paano siya makabibili ng malaking share ng kumpanya, gayong isa lamang siyang working man? Liam shrugged his shoulder indifferently. Hindi ko alam kung ano nakita ni Daddy sa kanya. Patuloy niya. Kaya bago maging official sa susunod na board meeting ang paghirang ni Daddy sa kanya bilang isa sa board of directors, kailangan magpakasal ako sa iba. Though at least William was honest in one count. So after all, may pagkakapuri ka naman pala sa William na ito. But out of curiosity, in what count was he honest? He didn't sugarcoat his attention by pretending to like and woo me. So young and yet so cynical. Ani ni Liam. Nasa tinig ang banayad na simpatsya. Then he added huskily, and perhaps you underrated yourself, Miss Montefalco. Hindi lang salapi ang maaaring hangarin sa'yo ng isang lalaki. Lumipad ang mga mata niya rito, at kung hindi siya nagkakamali, alam niya ang ibig sabihin neto. Lalo at hindi naman itinago ni Liam ang pagnanasang nasa mga mata neto. A little shiver ran down her spine as she gazed into the depths of his eyes. Of course, paismid niyang sabi. Pero ang salaping mamanahan ko'y malakas sumatak. My face is an added bonus. Now, magkano ba ang gusto mo? Pag-ulit niya. Matagal siyang tinitigan neto bago sumagot. No, Miss Montefalco, I won't marry you. At tumalikod ito upang magtungo sa cockpit. Ang pagkamanghang nadama niya ay sandali lang at agad na humalili ang galit. Mabilis siyang humabol at hinawakan ito sa braso. Ang dami mong tanong, hinayaan mo ako magsalita ng magsalita at ipaliwanag ang mga kondisyones ko. Pagkatapos ay tatanggi ka lang pala? Liam sighed patiently. Miss Montefalco, ginawa ko yon para habang lumilipas ang mga sandali ay maisip mong malaking kalokohan ang gusto mong mangyari. Walang matinong babae ang mag-aalok sa isang lalaki na pakasalan siya sa unang pagkakataong magtagpo sila para lang iwasang magpakasal sa isang lalaking napili ng kanyang ama. At sa ginagawa mo ngayon, higit marahil namang katwirang isiping mas tama ang pasya ng iyong ama. Though I can easily take advantage of your offer. I guess one of us has to be sane.
Nakatayo pa rin siya roon nang tumalikod ito at nagpatuloy sa paglakad. May pakiramdam siyang napahiyat na insulto siya and she felt like screaming blue murder. Nasa bukana na ito ng cockpit nang lingunin siya. Ngayon, saan mo balak paliparin natin ang jet na ito, Your Highness? Pang-aasar na ito. The Bermuda Triangle! Damn you! And I wouldn't even care! Sigaw niya rito sa sobrang inis.